Magandang araw sa inyo lahat mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung lingkod at paglinaw na nagbubungad ng pagbati para sa aking mga kasama, si Kaeli. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon po. Magandang araw sa mga ibang kaibigan natin, mga kababayan na nanirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. At ito po, inyong kaibigan, Attorney Jing Palas, mabati po sa inyo lahat ng mabuhay po sana kayo dyan sa mga kung saan man kayo naroon. At siyempre, maganda pag-usapan ho natin ngayon ay ito hong controversial na flood control projects. At siyempre sa ilalim po ito ng Marcos Jr. Administration. Mamaya papakita ho namin sa inyo kung gaano kalaki na ho at trilyong piso na po ang budget. So dito ho, Secretary Jing, saan kaya tutungo ito? Dahil sa sinasabi ng Pangulo, kahit daw kanyang kaalyada, parang wala siyang sasantuin o sisinuhin. Well, let's lay down muna. Okay. Ilatag muna natin. Sige. Alam mo, itong mga dinadaldal ni McCoy Jr., ano na lang ito? Propaganda na lamang. At nung mulang natalo yung kanyang mga kandidato at naprobahan na talagang wala na siya, malayo na siya sa taong bayan, gumagawa siya ngayon ng gilas. Pero sa paggawa niya ng gilas, inaapakan niya yung mga kasabwat niya. Inaapakan niya yung mga kasabwat niya. Binibisto niya ngayon. At by means of propaganda, sasagawa daw siya ng investigasyon, heads will roll. Pero these are all empty promises. So long as walang gagawin na positive, so long as hanggang ngayon sinasabi niya ay malaki pa daw tiwala niya kay Bunuan, malaki pa daw tiwala niya sa DPWH, you are just Cancel balot na kagad. Wala kang seriousness, wala kang dedikasyon sa mga ano. But let's start. Ilatag muna natin yung kanyang SONA in 2024, whereby he praised the flood control program. He praised, pinagyayabang niya yung 5,500 flood control projects. So, ito, pakinggan natin. Ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So, noong 2024, all praises siya. Pinagyabang niya yung 5,500 flood control projects na nakalatag na at tapos na at ito daw ay panglaban sa La Nina at saka mga bagyo at mga baha. So, natapos yon after 1 week, nawala yung kanyang pinagdadaldal, nawala yung kanyang pinagyayabang kasi God's will, nagbaha ng todo at wala naman, sabi ng taong bayan, paring Eli, paring Ado, nasaan yung 5,500 projects? Bakit walang sumalanta sa baha na todo-todo at saka sa ulan? Bakit nalubog kami sa baha? Bakit? So, wala yan. Wala siyang reaksyon nun. Dapat pa lang noon, nung naprobahan na wala yung 5,500 projects, dapat nag-imbestigan na siya noon. Pumilos na siya. Hindi na dapat. Naghintay pa siya ng 1 taon. Dahil natalo yung kanyang, nabalahura yung kanyang mga kandidato, doon lang siya natauhan na wala na pala talagang trust and confidence ang taong bayan. 15% lang nga ang rating mo sa SWS at saka sa Pulse Asia.
So, after the defeat, ngayon, dito sa SONA, tinitira na niya yung mga tao. At the expense of yung mga kasabwat niya, para magiging pogi siya, tinitira ngayon niya. Walang hiya daw ang mga kaharap niya, mga congressman at mga senador at mga public works official. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ano bang sinasabi nung yung mga nag-aaway? Tik-tik mo, pare. Ano ba yung mga gano'n? Nek-nek mo. Nek-nek mo. Tik-tik mo. Nek-nek mo, Marcos. Bakit ngayon lang? Bakit noong July mo lang? Noong July of last year, nag-SONA ka, naprobahan na, paring Eri, di ba? Naprobahan na walang silbi yung pinagyabang mong 5,500. Bakit hindi ka? Bakit kailangan mo pang hintayin yung SONA ng 2025 para pahiyain mo? Pahiyain mo yung mga tao. Bakit hindi mo pinahiya din yung sarili mo? Kasabwat ka dyan Ikaw, siya na pumirma, siya nag-release ng budget. Ikaw nag-release. In fact, sabi pa nga ni Toby Chanco, nirelease mo 110 billion na iniwanan mo na lang 90 billion. Nirelease mo. And yet, sinasabi mo na ngayon, ay, labas ako dyan, kayo lang ang may kagawan dyan. Anong masabi mo dyan, paring Ado? Noong 2024, naghuhugas ng kamay itong kumag na bangag na ito. July 2024, okay. Okay. Daming pera. Huwag mo sabihin hindi niya alam na hindi naman pupunta sa flood control yun. Ipakita na natin yung magkano yung magmula ng 2022 hanggang 2025. Magkano flood control na nakalaan sa budget at pinirmahan mo from 2022, 2023, 2024, 2025. 1.194 591,902 trillion. Bakit mo pinalusot yan? Marcos Jr., bakit mo pinalusot? Tapos ngayon, permado mo yan. Sasabihin mo, nagoyo ka? Sabihin mo, itong mga tao, mga kakampi mo at yung isa dyan, hinihiraman mo pa ng helicopter Pinagyabang pa, kumpare ko yan Sinabi pa sa akin, nagustuhan mo daw yung helicopter na, yung Italian ba or French-made helicopter. Parati mo daw ginagamit yan Sinasabi sa akin ni Mr. Saldico So, kaya nga napalapit itong kumpare ko doon sa isang kumpare ko naman na ang pangalan ay Martin Romualdez. Parang Matt and Jeff na sila. Doon pa lamang sa umpisa pa lang ng pagkatapos ng proclamation, Matt and Jeff na yung Saldico at saka Martin Romualdez. Tuwing pupunta sa Malacanang, sama si Saldico. At napromisahan na since napagamit yung helicopter at magamit yung mga eroplano,
sigurado magiging court general or chairman ng Committee on Appropriations, paring Eli. Anong masasabi mo dyan tungkol dyan, paring Eli? Pero dito talagang ang issue rito, di ba, sa flood control, talagang dapat mabigyan ng hustisya ang taong bayan at mapanagot yung mga dapat managot dito. At pero sa ngayon ay ito, umpisa pa lang naman ito eh. Ito, ina-anunsyo niya yung tapusin mo muna pero yung... Pero ito, paumpisa pa lang eh. Ibig sabihin, dapat sa umpisa pa lang, tama na ang direksyon. At ngayon nga mismo, may mga nagbabanggit. Sino ba dapat talaga mag-imbestiga? Pero pakita mo na natin yung... tayo. Nagkumpisa na siya ngayon, binibisto niya yung mga kasabot niya. Ito, pakinggan natin muna ito. President Marcos flagging what he calls unusual patterns in some of the country's flood control projects. This morning, he presented government's initial assessment behind the persistent flooding in the country. Marcos noted 545 billion pesos have been spent on nearly 10,000 projects in the past 3 years alone. But he says many of these projects share the same contractors and prices. He also pointed out the mismatch between flood-prone provinces and areas with the most projects. Marcos also revealed nearly 20% of the costs of the projects went to just 15 contractors. But when asked about the possible involvement of lawmakers in alleged corruption and flood control projects, this was the president's response. Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Maiyak-iyak ako. Lek-lek mo, Marcos, malapit sa iyong taong bayan? Dapat iproba mo muna na paano ka lalapit sa taong bayan. Only one way that you can be closer to the people is to prove that yung inanunsyo mo na mga contractor ay ma-identify mo at maimbestigahan mo. Ang numero 1 dyan yung SunWest, yung Garjola, yung La Suerte, pag-aari ni Momo. Hindi mo ba alam lahat yan? Mga chairman pa ng Committee on Public Works yun si Momo, tapos contractor. May nagsabi sa akin yung La Suerte na mayroong project sa Surigao, ito titingnan ko yung may nagsabi sa akin dito. So, kanyang kumpanya, La Suerte. Oh. Tapos siya ang chairman ng House Committee on Public Works. At nakakuha ng napakalaki-laki. Ito. Sa Surigao del Sur. Ito, JM Luciano Construction Incorporated, Surigao La Suerte Corporation. 175 million. Maliit lang na bayan na probinsya. Surigao del Sur. Yung La Suerte, ang may nagsabi sa akin, allegedly, pag-aari ni Congressman Momo. Ito si Momo, may conflict of interest ito Undersecretary ito dati Tapos nag-party list, tapos may mga balita pa ako na nung eleksyon na natalo niya yung former congressman, 1 billion ang ginastos ni Momo. Pare. Saan galing pera? 1 billion. Kaya nga, mayroon siyang La Suerte. Ito pa. Dito sa, may mga, 109 million. Sa doon din sa Surigao del Sur. Ang dami ilang bilyon yung nasa Surigao del Sur. Ito naman 4 million La Suerte, Surigao La Suerte Corporation.
Itong La Suerte, talagang maswerte kasi ang may-ari, congressman at chairman pa ng Committee on Public Works. Ha? Swerte, no? Tapos source pa ng information from Ted Pailon. Tapos siya ang mag-iimbestiga. Paano ba? Siyempre, nag-imbestiga ng ating kaibigan na si Terry Ridon, napakabilis, only for the purpose of covering up. Kasi pinatawag ni Ridon kaagad si Bunuan at gumawa na kaagad ng cover up. Wala daw siyang alam. Senaryo Yung kaagad. sinabi daw nung political blogger ay hindi daw totoo. Sinabi na ni Marcos. Anong sinabi ni Marcos? 545 billion kinorner. 100 billion kinorner lamang ng 15 contractors. Nandyan yung Gardiola, nandyan yung SunWest, yung Saldico. Yung best friend ni Speaker Romualdez, si Saldico. Kasama dyan. So, nagre-rigudon lang si Terry Ridon. Nagre-rigudon lang yan. Wala namang katuturan yan kasi Bobo naman yan. alam mo kasi si Terry Ridon, dieta yan for so many years. So gustong bumawi. Wow. Gustong bumawi agad. Oh. Sabihin siguro ng kontraktor na ipapatawag niya, boss, ang lagay ba, boss? Wag mo muna ako ipatawag. Tayo mag-usap na lang tayo dito sa tabi-tabi. Sasabihin yan Bukas si Bunuan, nagmatrikula na nagmatrikula na siguro. Kasi, tapos sasabihin ni Marcos, yung Bunuan daw, sabi ni Lucaret, the President still has a trust and confidence in the Secretary of Public Works. Kalukuhan. Dapat ang una niyang gawin, dahil involved si Bunuan dyan, o at least yung opisina ni Bunuan, preventive suspension muna si Bunuan at the very least. Ito, anong sinasabi nitong Manny Bunuan na ito? Are not banned daw. Politicos who are contractors themselves are not banned from bidding. Yung mga kamag-anak. Yung mga kamag-anak, yung mga kapatid, yung mga anak are not banned from bidding. So, hindi pala bawal. Hindi pala bawal. Hindi niya pinagbawal. Hindi niya pinagbawal. I think ito nga kasi, the findings that the President sinabi niya kahapon were based actually dun sa binigay naming listahan as he instructed us to submit lahat ng mga completed flood control projects na natapos namin from July 2022 up to May 2025. So, nandun lahat kasi yung mga details na pinadala namin. But even with that, actually, sa department, I have already dispatched special teams actually to look into all these flood control projects. Kasi yung data na binigay namin are actually yung monitoring information only, no? But the actual conditions of projects hindi ko kasama dun sa information na yon. So, I think ang importante dito is ma-validate din namin sa field kung anong status yung mga projects na ito. Opo. Pero hindi ba weird yun, Secretary, na ang nakakopo ng 20% ng proyekto ay 15 kontraktor? Ibig sabihin sila lang paulit-ulit. Sila palagi nakakakuha. Oo. Well, ito nga titignan din namin how this came about, no? Kasi, so the President has noticed that 20% in value, no? 20% of the amount napunta sa 15 kontraktor. So, Opo. well, as we pointed out, there are actually 9,855 completed flood control projects during the reporting period na binigay namin. But certainly, we'll have to look into bakit 20% of the value, 500 billion make it,
nakuan dito sa 15 contractors din. Sabi ni Bunuan, nag-dispatch na daw siya ng mga investigator. Special teams. Special teams. Hindi kaya ang purpose nun ay ayusin yung mga papeles, pagtakpan yung mga bidding, pagtakpan yung mga yun ang purpose para pag-investigasyon na malinis na. Malinis na. Isn't that the way it should be? Para for protection. Baka sabi ni Marcos, Manny, lakad ka na. Kasi, kunyari, titirahin ko dito, pero protektahan mo yung mga kaibigan natin. Ayusin mo yan. Hindi ba ganun ang usapan? Ayusin mo yan. Kasi kung ikaw, lek-lek mo, Marcos, kung ikaw ay talagang seryoso, na gusto mo talagang makita at maprubahan na yung pinagyayabang mo doon sa speech mo at pinapahiya mo yung mga pumapalakpak doon at pinipraise ka ng taong bayan na gumagalaw, dapat ipakita mo. And the first thing that you should do is not to mobilize the DPWH. Instead, you should have come up with an independent body to check. Dapat Antimano, preventive suspension si Bunuan. Yung magnanakaw, yun din mong pinag-imbestiga nung nakaw na nangyari. Magsalita kayong dalawa, mga kumpare. Ewan ko tama kayo. Tama yung pinaggagawa ni Marcos na nag-mobilize na si Bunuan para daw ma-check yung mga projects. Tama ba yun? Ewan ko kayo, pero ako hindi naniniwalang hindi kasabwat si Bunuan dyan. Isa sa mga dyan, galamay sa executive branch. Opisina niya nagkukonduct ng bidding. Ang nagpo-provide ng funding yung house. Pagdating ng ay sus Mario Joseph. In a proper investigation. Marami tayong mai-share diyan. Mayroon akong isang kaibigan na congressman lumapit sa akin at kinausap ko yung bata-bata nung namumuno dyan sa Kongreso. Nabigyan siya kaagad ng flood control project. So, pinupulot lang nila. Pero mayroong sige, ibigyan, pero ang lagay ba? Di ba? So, may SOP pa rin. Of course. Kaso, mahina yung congressman na yun, inagaw pa ng gobernador. Yung kanyang project. Luko-luko yung gobernador dyan sa kanyang distrito. May mga bataan din, modus operandi pala dyan sa gobernador na yan, na yung kanyang mga tagabigay, mga kontraktor. At in-intercept lang kaagad yung proyekto na punta doon sa kontraktor ng gobernador. For the understanding of our listeners, meron ba kayong anatomy kung how much percent goes to like that? Ganito yan May breakdown ba tayo? Ganito yan Ang setup dyan, yung small committee na sinasabi ng Congress, small committee ng Congress, Toby Chanko, yun ang may say. Itong pinakapangulo na bataan nung pinakamataas dyan na opisyal sa House of Representatives, minensyon na nga ni Marcos yung kanyang kumpanya. Araw sa ano ba yung ano ba yung West Tagalog? Kanluran. Araw sa Kanluran. Yun ang pangalan ng kontraktor na yan. Southwest. Araw sa Kanluran. Yun ang nagkakamada. Mayroon siyang dalawang ahente. Yung isa,
party list congressman, yung isa dating party list pero chairman na ngayon at saka district congressman na. Wow. Yun ang nagdi-distribute sa mga contractors. Alam mo, tawag dyan, parking. Halimbawa, ako, congressman ako. Mayroon akong sariling project. Pero, sasabihin ng contractor, boss, pwede ba ako dyan? Pwede ba tayong makakuha ng listahan mo? So, yung congressman na bata niya yung district engineer, gagawa ng mga listahan ng flood control. 100 million flood control in this particular barangay, 100 million flood control. So, palagay natin, 500 million. So, sabihin ng contractor doon sa dalawang assistant ng may-ari ng kanluran, araw sa kanluran, itong dalawang sidekick niya, yun ang mag-aano doon sa contractor. Pa-parcel out. Kaya makikita mo sa sinasabi ni Marcos, yung mga contractors ng mga favorite nitong dalawa, sila rin kasali. Itong si Gardiola, kasali yan eh. Ang daming projects yan eh. Kaya nga nakakabili ng helicopter yan, nakakapatravel ng kanyang, alam mo na, nagsasapari pa eh. So, yun ang nagdi-distribute. So, ang ano dyan, 25% kaagad. Kanino yun? 25%? Dito, sa grupo? Sa grupo. Okay. Tapos, yung congressman na nag-request sa kanyang district engineer na magbigay ng listahan, kasi ipa-parking, ang tawag niyan, parking doon sa kanyang distrito. 5% yun. Between 3 to 5%. So 30% na. 30% na. Walang kahirap-hirap yan. Yung contractor, kikita pa. Siyempre, babayaran din ng ang contractor, kikita dyan, between 50 to 20%. Babayaran yung bidding committee. Yung chairman ng bidding committee. Yung district engineer, bibigyan niya. Kaya baka 30-20% na lang yung mapunta sa project. So substandard talaga. Substandard. Tama nga si Mayor Magalong, I agree with him yung mga sinasabi niya na these are how things are being done. So kaya sila Lacson, nasasabi niya na itong 2025 is the most corrupt budget ever. And sinong nagpirma? Sinong nagpirma sa most corrupt budget ever? Si Marcos Jr. Pero alam ko na delay pa ang signing niya, di ba? Inayos pa sa kanyang. Kasi nagyabang siya. Nagyabang siya sa madlang people na I have the veto power, I will veto. Pero mukhang naayos na. Pinsan, sabi nung isa, pinsan, huwag masyadong lakihan yung dahil madiskaril yung impeachment kay Inday Sara. Mayroon na tayong nakalaan dyan. So sabi, pinsan, 21 billion lang ang itanggalin mo para pakitang tao. Pirma naman yung bobo na yan. Di ba? Ganun ang nangyayari, paring Ado, paring Eli. So, nalabas pa rin yung 25. Pero sasabihin ni Toby Chanco, hinol daw ni Marcos. Ito si Toby, panay tira kay Martin, panay tira kay kasi pinaprotektahan niya si Marcos. So, baka siya Well, pumalit in fact, Marcos and the other guy are the ones. Sinong dalawa ang nagpaplano lahat niyan? Pati yung pamigay dyan sa mga pumirma ng impeachment. Kaya ito lahat, itong ginagawa ni Marcos, pakitang tao, moro-moro lang ito. Until such time, maniwala tayo. Total, 2028, malayo pa. Let's say, we presume na may gagawin ito si Marcos na milagro. Ipakita niya sa taong bayan. It's not enough exposing the names of the contractor. You have to match the contractor with the congressman.
and with the DPWH officials. Because it takes 3 to tango pare Kung wala yung tatlong ingredients, walang project, walang ma-implement na project kung hindi magkasabot yung tatlo na yan. At saka itong moro-morong ito will not solve the flood problem. Wala. Hindi na nga marirecover yung pera dyan Alam mo, ipakita natin yung kay Ramon Ang. Iba yung kwento kutsero, iba yung may mapa, tsaka may video Makikita nyo, kaya yung mga sinasabing solution ng baha ng Metro Manila, lalagyan doon ng water storage yung mga kalsada. Can you imagine mga kalsada, sementado, ang lalapad, babasagin mo, gagawin mo water storage? Kalukuhan yun. Meron pang media, hindi ko na babagitin yung pangalan itong senior media. Mon, alam mo ba kung ba't walang baha ang BGC? Bakit o, sir? Dahil yung BGC, ginawa ng water storage yung ilalim ng kalsada nun. Sabi ko, to be exact, si Buchak ko. Sinabi mo rin pala. Sabi mo, hindi mo sabi ko, Bu, paimbestigahan ko, pero I do not believe there is such a thing as yung kalsada, puro water storage, kaya hindi nagkakos ng baha. Ang alam ko sa BGC, kaya hindi nagbabahayan, dahil medyo mataas yan. Di ba, sir? Mataas siya, elevated. Number 1. Number 2, maraming sinkhole yan. Ano yung sinkhole? Sinkhole. Dahil, di ba, nandiyan yung fault line? Kaya walang masyadong baha dyan. Pero hindi ko na tutuloy yan, baka matakot kayo. Ngayon, ang solution ng Metro Manila flooding is bara ng ilog. At yung mga tinayong sheet pile o tinayong kalsada, kailangan alisin, linisin. Solve ng baha ng buong Metro Manila. Tama-tama, sinabihan ako Malacanang to coordinate with MMDA chairman. So, nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman tsaka yung kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema. Hindi lang nila na-draw, pero naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga sheet pile na yan na nagbara ng ilog at tanggalin yung mga kalsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Wala na kayong hanap buhay nun. Ay. So, ito si Ramon Ang. Dapat itong gawin natin presidente. I appeal to President Marcos Macoy Jr. Sir, baka pwede kang magpahinga muna, palit muna natin si Ramon Ang. Ito yata yung pwedeng mag-solve ng problema ng ating bansa. Why don't we make him as acting president while you are resting, Mr. Marcos? Anong tingin nyo, pare? Siguro, DPWH. Kasi, gawin niyang flood czar. Flood czar. Yeah. Flood czar. Alam mo, mayroon akong, ito si Ramon Ang in 2021. Sinabi ko na, presidente ka muna. Ayan, ginawa ko nga ng yung isang magazine na ginawa namin. Ginawa kong cover si Ramon Ang, pare. Ayan, As early as 2021, pinagawan ko na yan ng, cover sa magazine ko. Will of the People, Sovereign PH. The man who would be president. Ayaw lang niya. Pero the way he's talking is that it's a reality. Pero kung ako naman sa kalagayan niya, kung ako sa kalagayan niya na ganyan na siya, hindi ako papasok sa politika. Hindi siya papasok. Magugulo ang buhay mo niya. Magugulo. Kasi iba ang laro sa politika Diba? Pero kung tuusin natin, dapat pinakita na niya kay Marcos na kayang-kaya niyang, with the help of the local governments, LGUs, bakit hindi natin mag-usap sila. pagbigyan mo ng, Mag-usap kayo. Kasi kung ipapatuloy yan na ang magpapatakbo ng flood control dyan ay yung Manny Bunuan at yung kanyang mga alipores, kasabwat yung mga kontraktor, walang mangyayari. Parang Eli. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So, anong bottom line natin dito sa sinasabi natin? Ito pa, pakita natin si
Mayor Magalong, kung ano sinasabi ni Mayor Magalong. Kasi pinag-usapan na natin yung ikangay flood control corruption. Ito. Anomaly is happening, and who has that oversight powers to conduct an investigation? Members of Congress, they have the power to demand and summon departments and produce documents. Diba? As mayor, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Kaya nga, sabi ko sa kanila sige, papayag ako na ako yung mag-lead na investigation, get the authority from the President to designate me as the head of the investigating body, and I'm willing to take it. Now, what are they doing? They are very defensive. They keep on attacking me, coming up with certain allegations that they themselves cannot prove. So, again, I'm subjected to a character demolition, but I'm willing to face them, but I'm just waiting for them to send their summons. I'll be there. So, yan. Si Mayor Magalong willing to lead an investigation, and if he was able to lead the Mama Sapano massacre and even pointed to Noynoy Aquino as the one responsible, na he prevented the soldiers to rescue the SAP 44. He placed himself in the line for that. Ito si General Magalong, Mayor Magalong. So, sina-challenge natin yung si Marcos Jr. na magtayo ng isang committee. Maybe Truth Commission, and maybe appoint General Magalong as the chairman. And maybe yung mga former justices ng Supreme Court. Wag yung mga bayaran na mga justices na alam naman natin kung sino nagbabayad against the Supreme Court's decision. Yung mga matino, maraming matino dyan ng mga justices. Si Biliosilio, matino yan. Yung mga magagaling na mga yung nila si Carretero lang, ombudsman. Martires. Yung Bernabe, ang galing nun. Si Justice Bernabe, so yung mga klaseng mga hindi itong mga paid hat na mga kasabwat. Alam naman natin, yung isa ginawang chairman ng isang association na alam naman natin kung sinong may control. Ito namang isa, masyadong bias dahil alam naman natin kasabwat siya ng mga kaliwa. Itong isa, dati namang alam na natin yan. So, sino bang mapagkatiwalaan natin? Yung sila Justice Bernabe. Yan. Okay, so abangan natin kung saan patutungo itong investigasyon na ito. Okay, so yun lang po ang challenge natin kay McCoy Jr. Na hanggang dyan ka lang ba? O talagang you will prove to the people na yung salapi na napakalaki, 1.1 trillion pesos ay dilustay ng mga kasabwat mo dyan sa Kongreso. Yun lang po mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat.